Noong araw ng mga ama, binigyan ng anak kong babae ang kanyang biyenan ng tiket sa cruise na nagkakahalaga ng 750,000 na binayaran gamit ang pera ko, habang ako naman ay nakatanggap ng lotto ticket na halagang 20. Tumawa siya at sinabing, "Pag maswerte ako, hati tayo ha." Ngumiti ako, pero kumukulo ang dugo ko sa galit. Ang tiket na iyon ang nagdala sa akin ng 600 milyon. At tinuruan ko siya ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan. Sa halip na kalahati, nakuha niya ang nararapat sa kanya. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe muna sa channel at ipaalam sa amin sa comments kung saan kayo nakikinig. Tay, heto na ang regalo mo. Kapag nanalo ka, tandaan mo, hati tayo ha. Ang boses ni Kara ay humawi sa ere habang naghahapunan kami noong Father's Day. Inihagis niya ang lotto ticket sa aking hapagkainan na may pamilyar na ngisi. Sinalo ko ang nilamukos na papel, ang aking magagaspang na daliri ay inunat ito sa ibabaw ng mantel. P20. Lumalabo ang mga numero habang tinititigan ko ito, sinusubukang iproseso ang kakatapos lang mangyari. Very thoughtful anak, na isatinig ko, pilit nang ngumingiti. Ito ay teka lang. Singit ni Kara, tumaas ang boses sa excitement. Hindi ko pa naibibigay kay Rico ang regalo niya. Dumukot siya sa likod ng kanyang upuan at naglabas ng isang eleganting kahon, yung klase na mas mahal pa sa budget ko sa pagkain sa isang linggo. Ang ribbon pa lang ay mukhang mamahalin na, kumikinang sa ilalim ng simpleng ilaw ng aking dining room. Inayos ni Rico ang kanyang upo. Ang kanyang plansadong polo ay tinamaan ng sikat ng araw na pumapasok sa aking maliliit na bintana. Ang biyenan ng aking anak ay may tindig na puno ng kumpiyansa, yung klase ng tindig na nanggagaling sa hindi pag-aalala sa pera. Ito, anunsyo ni Kara, habang iniaangat ang mga cruise ticket mula sa kahon na may sedang lining. Ang bigat ng lotto ticket sa aking kamay ay biglang parang naging mikroskopiko. Pinanood ko si Rico habang sinusuri ang mga tiket ng may kasiyahan. Ang kanyang mga kuko na bagong manicure ay hinahaplos ang gold embossing nito. Ngayon, ito ang matatawag kong tamang regalo, Kara, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay may tono ng pag-apruba na nakareserba para sa mga mamahaling bagay. Nagtama ang aming mga mata sa mesa. Tinuruan ka ng maayos ng iyong ama. Ang parira lang iyon ay lumutang sa hangin na parang usok. Ang ibang miyembro ng pamilya ay hindi mapakali, biglang naging abala sa kani-kanilang plato. Tumikhim ang kapatid kong si Tia Marge habang ang pamangkin kong si Tomas ay pinag-aralan ang kanyang mga kamay. Laging sinasabi ni tatay, "Nasa gawa ang pagmamahal, wala sa salita," sagot ni Kara. Ang tawa niya ay matining. Sumulyap siya kay Rico at may namagitan sa kanila, isang tingin na nagpasikip ng dibdib ko. May mga taong nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng grand gestures. Ang iba naman, sumenyas siya ng bahagya sa hawak kong lotto ticket. Hinawakan ko ng maigi ang papel, kahit na gustong manginig ng aking mga kamay. "Naa-appreciate ko ang regalo, Kara." "Talaga?" "Ay, biro lang naman yon," sabi niya, kumakaway na parang walang anuman. "Pero seryoso, kung makuha mo ang jackpot, inaasahan ko ang share ko. Ako naman ang nagbayad niyan eh." Tumawa ng mahina si Rico, tunog na puno ng kasiyahan. "Siguro sa susunod na taon, sorpresahin tayo ni Esteban ng mas bongga." Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbigay diin sa bawat hindi komportableng ekspresyon sa paligid ng mesa. Ang tinidor ni Tia Marge ay tumigil sa ere. Ang asawa ni Thomas, na si Sarah, ay biglang naging interesado sa mga family photos sa dingding. Kahit ang apo kong si Jake, na karaniwang nakasubsob sa kanyang cellphone, ay tumingin ng may pagkalito. "Ang mga cruise ticket na ito," patuloy ni Rico, "ipinapaypay ang mga ito na parang baraha, ay para sa 2 linggong bakasyon sa Mediterranean. First-class accommodations, may private balcony, at sagot lahat ng pagkain. Ito yung klase ng karanasan na bumubuo ng pangmatagalang alaala." Tumango ako, naninikip ang lalamunan. Mukhang maganda. "Talagang maganda," sang-ayon ni Kara. "Laging nandyan si Rico para sa amin pinansyal. Tinulungan niya kaming bilhin ang bahay namin, nagbayad para sa private school ni Jake, at sagot pa ang membership namin sa country club. Deserve niya ang espesyal na bagay."
Ang lotto ticket ay parang madudurog sa aking mahigpit na hawak. Naalala ko ang double shifts na pinasok ko sa talyer, ang mga oras ng overtime sa pag-aayos ng mga transmission at pagbuo ng makina, para lang mabayaran ang matrikula ni Kara noong kolehiyo. Ang mga gabi na nakatulog ako sa upuan, sobrang pagod para humiga sa kama matapos ang 16 na oras na trabaho para makabili ng mga libro niya. Mabuti naman, mahina kong sabi, sana ma-enjoy ninyong dalawa ang cruise. Talaga, sabi ni Rico, ibinabalik ang mga tiket sa kahon ng may seremonya. Ganito dapat tratuhin ng pamilya ang isa't isa, may pagkabukas palad at respeto. Nagpatuloy ang usapan, ngunit nanatili akong nakatuon sa maliit na piraso ng papel sa aking mga kamay. Pagkatapos ng hapunan, umalis sila kasing bilis ng kanilang pagdating. Kumalabog ang mga pinto ng kotse sa labas, umandar ang mga makina at nawala ang mga boses sa hangin ng gabi. Nanatili ako sa aking mesa, hawak pa rin ang lotto ticket, pinapanood ang huling sikat ng araw na nawawala sa aking dining room. Nanumbalik ang bahay sa pamilyar na katahimikan ng aking nag-iisang buhay. Tumingin ako sa paligid, sa mga larawan ng pamilya sa dingding, sa simpleng muebles na binili ko pa isa-isa sa paglipas ng mga taon, ang maingat na dekorasyon na inihanda ko para sa Father's Day na tapos na. Ang lotto ticket ay nasa tabi ng aking basyo ng kape, nakalimutan sa liwanag ng umaga na tumatagos sa bintana ng aking kusina. Nakatitig ako sa screen ng laptop, lumalangoy ang mga numero sa aking paningin habang sinusuri ko ang aking monthly bank statement. Isang ritual na ginagawa ko sa loob ng 40 taon. Una, bilang isang batang ama na binibilang ang bawat sentimo. Ngayon bilang isang retiradong maingat na pinoprotektahan ng kakaunting meron ako. Sinundan ng aking daliri ang listahan ng mga transaksyon. Bayad sa kuryente at tubig, pinamili sa palengke ang katamtamang halaga na ginastos ko para sa mga sangkap ng Father's Day dinner. Lahat ay nasa ayos, lahat ay inaasahan, hanggang sa makarating ako sa isang linya na nagpalamig sa kape sa aking bibig. Premium Travel Services, 750,000. Kumurap ako, sigurado akong mali ang basa ko. Ang halaga ay nakatitig pabalik sa akin, hindi nagbabago. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinitingnan ang petsa sa aking kalendaryo. Isang linggo na ang nakalipas, Huwebes, ni hindi ako lumapit sa anumang travel agency. Ang realisasyon ay tumama sa akin na parang suntok. May authorized access pa rin si Kara sa account ko, isang pag-iingat na itinakda ko ilang taon na ang nakalilipas noong namatay ang kanyang ina sakaling magkaroon ng emergency. Nakalimutan ko na ito ng tuluyan. Ang telepono ko ay bumigat sa nanginginig kong mga kamay habang tinatawagan ang numero niya. Ang bawat ring ay umalingaw-ngaw sa tahimik kong kusina, sumasabay sa tunog ng sarili kong tibok ng puso. Hello, Tay. Ang boses niya ay may tono ng pilit na paggalang na ginagamit niya kapag inaabala ko ang kanyang abalang buhay. Kara, tinitingnan ko ang bank statement ko. Sinubukan kong patatagin ang boses ko. May charge na mahigit $750,000 mula sa Premium Travel Services. Katahimikan, tapos isang tawa, magaan at walang pakialam. Ah, yan ba? Binili ko si Daddy Rico ng cruise niya. Deserve naman niya ng magandang bagay minsan. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang sampal. Kinuha mo? Kinuha mo ang $750,000 sa account ko nang hindi nagpapaalam? Hindi ako kumuha ng kung ano, Tay. Ginamit ko ang pera ng pamilya para sa regalo ng pamilya. Nagbago ang tono niya, naging medyo depensibo. Hindi mo naman gagastusin yan eh. Nakatingga lang diyan. Kara, pag nanakaw yan. Nabasag ang boses ko sa salitang iyon. Nagnakaw ka sa akin. Hindi pagnanakaw kapag pera ng pamilya, singhal niya. Laging nandyan si Rico para sa atin pinansyal. Tinulungan niya tayo nung kailangan natin. Ito ay pagbabalik lang ng pabor. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang telepono. Ako ang tatay mo, Kara. Ako ang nagpalaki sa'yo. Nagtrabaho ako ng double shifts para mapag-aral ka. At tinulungan tayo ni Rico na makaahon sa lahat ng iyon, putol niya. Ipinakita niya sa atin kung ano ang totoong tagumpay, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagbigay, ang mabuhay ng maayos, ang magbigay ng makabuluhang regalo sa halip na tumigil siya.
at narinig ko ang kanyang buntong hininga na puno ng pangmamaliit. Sa halip ng mga lotto ticket. Ang kalupitan sa boses niya ay nagpatigil sa akin. Ito ang anak ko, ang batang babae na noon ay natutulog sa kandungan ko habang binabasa ko siya ng kwentong pambata. Ang teenager na umiyak sa balikat ko noong namatay ang kanyang ina. Ang dalagang tumawag sa akin noon na kanyang bayani. Tay, andyan ka pa ba? Nandito ako, bulong ko. Makinig ka, alam kong galit ka, pero isipin mo ng rasyonal. Pinaghirapan ito ni Rico. Matagumpay siya. Malaki ang naiambag niya sa kaginhawaan ng pamilya natin. Deserve niya ang pagkilala sa lahat ng nagawa niya. At paano naman ang lahat ng nagawa ko? Isa pang sandali ng katahimikan. Nang magsalita siya ulit, ang boses niya ay mas malamig pa sa narinig ko noon. Ginawa mo lang ang dapat gawin ng isang ama. Si Rico, higit pa sa inaasahan ng ginawa. Naputol ang linya. Nakatitig ako sa telepono, ang dial tone ay umaalingaw-ngaw sa aking walang laman na kusina na parang tugtog sa libing. Nanginginig ang mga kamay ko nang ibaba ko ito. Ang parehong mga kamay na kumarga sa kanya noong sanggol siya, nagturo sa kanya magbisikleta at pumalakpak sa kanyang graduation. Lumakad ako papunta sa nightstand at kinuha ang lotto ticket. Ang P20 na biro na inihagis niya sa akin na parang tira-tira sa aso. Kahit ang kaawa-awang regalong ito ay binili gamit ang sarili kong ninakaw na pera. Ang ironiya ay napaka-perpekto na halos matawa ako. Sa halip, nilamukos ko ang tiket sa kamao ko at nagmarcha papunta sa basurahan sa kusina. Ang papel ay gumawa ng kasiyasyang tunog nang tumama ito sa ilalim. Sumama sa mga pinaglutuan ng kape at mga basyong lata na kumakatawan sa aking simple at tila walang kwentang buhay. Biglang parang lumiit ang bahay, ang mga pader ay tila sumisikip. Kailangan ko ng hangin, kailangan kong gumalaw, kailangan kong mapunta sa kahit saan maliban sa lugar na ito kung saan ang pagtataksil ng aking anak ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Kinuha ko ang aking jacket at nagtungo sa pinto. Dinala ako ng aking mga paa sa pamilyar na mga kalye ng aming subdibisyon. Ang hangin sa umaga ay presko, puno ng mga tunog ng buhay. Mga nagtatabas ng damo, mga batang naglalaro, mga kapitbahay na nagbabatian. Kumaway si Aling Peching mula sa kanyang hardin, ang kanyang mga kamay na may rayuma ay banayad sa kanyang mga tanim na kamatis. Magandang umaga, Esteban. Magandang umaga rin, automatikong sagot ko kahit na ang araw ay parang hindi maganda. Dumaan ako sa bahay ng mga Henderson kung saan tinuturuan ni Tom ang kanyang apo na maghagis ng baseball. Ang tawa ng bata ay dala ng hangin, puro at simple. Naalala ko noong tinuturuan ko si Kara ng ganoon, ang maliliit niyang kamay na mahigpit na nakahawak sa bola. Ang mukha niyang puno ng saya nang sa wakas ay makagawa siya ng perpektong hagis. Kailan ba nagbago iyon? Kailan naging kulang ang pagmamahal ko at ang buhay ko ay naging isang bagay na dapat ikahiya? Ang mga tanong ay sumunod sa akin sa Maple Street. Lampas sa sari-sari store kung saan binibilhan ko si Kara ng candy noong bata pa siya. Lampas sa parke kung saan siya naglalaro tuwing hapon. Ang bawat alaala ay parang nadungisan na ngayon. Nakikita sa lente ng kung ano na siya ngayon. Nag-vibrate ang phone ko dahil sa isang text message. Sa isang sandali, umusbong ang pag-asa sa dibdib ko. Baka nagbago ang isip ni Kara. Baka na-realize niya ang ginawa niya. Tay, nakausap ko si Rico tungkol sa pera. Sa tingin niya OA ka lang. Hindi mo naman kailangan yon para sa anumang importante. Babayaran ka namin kapag nakaluwag, baka sa Pasko. Kay, tumigil ako sa paglalakad. Binasa ulit ang mensahe. Pagkatapos ay pangatlong beses, kapag nakaluwag. Tumunog ang telepono bago ako makasagot. Lumabas ang pangalan ng kapatid kong si Tia Marge sa screen. Esteban, ayos ka lang ba? Tumawag si Kara sa akin. Sabi niya, galit ka raw tungkol sa pera. Nagnakaw siya ng 750,000 sa account ko, Marge. Ang mga salita ay lumabas na flat, walang emosyon. Para ibili ng cruise ang biyenan niya. Katahimikan. Tapos, ano ka mo? May access pa rin siya sa account ko. Ginamit niya yon para ibili si Rico ng $750,000 na cruise para sa Father's Day.
Binigyan niya ako ng 20 na lotto ticket at sinabing hati kami sa mapapanalunan. Diyos ko, Esteban, sigurado ka ba? Baka may pagkakamali lang. Inamin niya. Sabi niya hindi naman daw talaga pagnanakaw dahil pera ng pamilya yon. Tumawa ako ng mapait. Sabi niya deserve daw ni Rico dahil naging mapagbigay ito sa kanila, hindi katulad ko, siguro. Lumambot ang boses ni Marge na puno ng simpatya na nagpasakit sa dibdib ko. Esteban, sorry talaga. Wala akong kaalam-alam na naging ganyan na siya ka. Hindi ko alam kung anong itatawag dito. Malupit, simpleng sabi ko. Naging malupit siya. Nag-usap kami ng ilang minuto pa. Nag-alok si Marge na pumunta. Natawagan si Kara mismo para tumulong sa anumang paraan, pero wala siyang magagawa. Walang sino man ang may magagawa. Ipinakita ng anak ko kung ano ako sa kanya, at walang halaga ng interbensyon ang makakapagbago sa katotohanan iyon. Mabagal akong naglakad pa uwi, mabigat ang mga binti sa pagod na walang kinalaman sa pisikal na pagkilos. Iba ang pakiramdam ng bahay nang pumasok ako. Mas maliit, mas luma, na markahan ng klase ng kahirapan na nanggagaling sa pagtingin ng ibang tao na mapanghusga. Ang basurahan sa kusina ko ay hawak ang nilamukos na lotto ticket, isang paalala ng biro na nagsimula ng bangungot na ito. Matagal ko itong tinitigan, inaalala ang bigat ng 20 na yon sa aking kamay, ang tawa sa boses ni Kara habang inihahagis ito sa mesa. Bukas, tatawag ako sa bangko. Tatanggalin ko ang access niya sa account ko. Gagawin ang mga hakbang na dapat ginawa ko na noon pa. Pero ngayong gabi, uupo ako sa tahimik kong bahay at magluluksa para sa anak na nawala sa akin. Ang relasyon na namatay sa kung saan ang hindi ko namamalayan. Ang lotto ticket ay nanatili sa basura, nakalimutan at walang halaga habang nagluluksa ako para sa isang bagay na mas mahalaga na nawala na sa akin. Ngunit ang sumunod na umaga ay dumating na may malupit na kalinawan kasunod ng gabing walang tulog. Nakaupo ako sa mesa sa kusina, lumalamig ang kape, habang nakatitig sa numero ng telepono ng bangko na nakasulat sa papel. Ang mga kamay ko ay panatag sa unang pagkakataon sa loob ng 24 oras. BPI Customer Service, ito si Rebecca. Ano pong maipaglilingkod ko? Kailangan kong tanggalin ang authorized access sa account ko, sabi ko. May gumagawa ng mga hindi autorisadong pagbili. Ang usapan ay nakakagulat na simple. Ang boses ni Rebecca ay may profesional na simpatya habang ginagabayan ako sa proseso. Sa loob ng 15 na minuto, tinanggal ang access ni Kara. May mga bagong security measures na inilagay at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Ang matibay na katiyakan ng pagprotekta sa sarili ko. May maitutulong pa ba ako sa inyo ngayon, Mr. Woods? Gagamitin ko pa rin ang apelidong Woods o isalin sa Filipino. Gamitin natin ang Mang Esteban sa narrative pero sa official setting, Mr. Woods o Ginoong Esteban. Wala na, yun lang, salamat. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa paligid ng kusina nang may bagong paningin. Ang simpleng espasyo ay iba na ang pakiramdam. Hindi luma, kundi tapat, malinis. Akin. Ang tingin ko ay dumako sa basurahan at naalala ko ang lotto ticket na nakalamukos kasama ng mga pinaglutuan ng kape. Ang 20 na biro na nagsimula ng gulong ito, binili gamit ang sarili kong ninakaw na pera at inihagis pabalik sa akin na parang ako'y isang charity case. Lumapit ako at tumitig sa nilamukos na papel. Kahit ang kaawa-awang kilos na ito ay binili gamit ang perang kinuha sa account ko nang walang paalam. Ang ironiya ay halos nakakatawa. Nagnakaw siya sa akin para bilhan ako ng regalo, tapos inangkin ang kalahati ng potensyal na panalo. Sa biglaang desididong galit, kinuha ko ang ticket at inunat ito sa counter. Ang mga numero ay nakatitig pabalik sa akin. 07, 14, 23, 35, 42, Grand Lotto 18. Kabisado ko ang mga ito, ang mga digit na ito na kumakatawan sa lahat ng mali sa relasyon namin ng anak ko. Pagkatapos ay nilamukos ko ulit ang papel at inihagis pabalik sa basura ng may puwersa. Ang umaga ay humaba sa harap ko, walang laman at tahimik. Kailangan kong gumalaw, kailangan kong linisin ang isip ko, kailangan kong mapunta sa ibang lugar, maliban sa kusinang ito, kung saan ang pagtataksil kahapon
ay umaalingaw-ngaw pa rin sa mga pader. Kinuha ko ang jacket ko at lumabas. Hinayaan ang mga paa ko na dalhin ako sa pamilyar na mga kalye ng aming lugar. Ang hangin sa umaga ay presko, puno ng mga tunog ng marangal na trabaho. Mga nagtatabas ng damo, mga batang naglalaro, mga kapitbahay na nagbabatian. Si Aling Pacing ay nasa hardin ulit. Ang kanyang magagaspang na kamay ay banayad sa kanyang mga rosas. Tumingala siya nang dumaan ako, mainit at totoo ang ngiti. "Magandang umaga, Esteban. Ang aga mo ngayon, ah." "Hindi makatulog," sabi ko, huminto sa kanyang bakod. Naisip ko na baka makatulong ang paglalakad. Tumango siya ng may pagkaunawa. "Minsan ang pinakamagandang pag-iisip ay nangyayari kapag gumagalaw ang mga paa mo." Laging sinasabi yan ng asawa ko noon. Ang yumaong asawa niya ay mabuting tao, mekaniko, gaya ko na nagtrabaho gamit ang mga kamay at trinato ang mga tao ng may respeto. Ang klase ng tao na nakakaunawa na ang karakter ay mas mahalaga kaysa sa laman ng bank account. "Tama siya doon," sabi ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad lampas sa bahay ng mga Henderson, kung saan hinuhugasan ni Tom ang kanyang kotse katulong ang apo. Ang bata ay mas interesado sa pagwiwisik ng tubig kaysa sa paglilinis, pero mukhang hindi naman galit si Tom. Ang tawa nila ay dala ng hangin, simple at puro. 2 kanto pa, nadaanan ko ang sari-sari store kung saan ako bumibili ng candy para kay Kara noon. Ang may-ari, si Mr. Chen, ay nag-aayos ng mga prutas sa display. Bawat mansanas at dalandan ay inilalagay ng may pag-iingat. 3 dekada na siya dito, nagsisilbi sa komunidad ng may dignidad, hindi yumayaman, pero hindi rin ikinokompromiso ang kanyang mga prinsipyo. Naintindihan ng mga taong ito ang isang bagay na nakalimutan na ni Kara, na may dangal sa tapat na trabaho, sa pagtrato sa tao ng may respeto, sa pagbuo ng relasyon base sa mas makabuluhang bagay kaysa pera. Nag-vibrate ang phone ko dahil sa isang text. Sa isang sandali, umusbong ang pag-asa. Baka nag-isip-isip si Kara. "Tay, nakausap ko si Rico tungkol sa pera. Sa tingin niya, OA ka lang. Hindi mo naman kailangan yon para sa anumang importante. Babayaran ka namin kapag nakaluwag, baka sa Pasko. Kay." Tumigil ako sa paglalakad. Binasa ulit ang mensahe. Ang kaswal na pagbaliwala sa aking seguridad sa pananalapi, ang palagay na ang 750,000 ay hindi importante sa akin, ang malabong pangako ng pagbabayad. Ang lahat ng ito ay luminaw sa isang sandali ng perpektong katotohanan. Ito na ang naging siya. Ito ang halaga ko sa kanya. Binura ko ang mensahe nang hindi sumasagot at nagpatuloy sa paglalakad. Ang pamilyar na mga kalye ng aking lugar ay yumakap sa akin tulad ng komportableng kumot, puno ng tunog at tanawin ng mga taong namumuhay ng tapat. Ano man ang mangyari, haharapin ko ito sa sarili kong paraan na buo ang aking dignidad. Ang basurahan sa kusina ko ay hawak ang nilamukos na loto ticket, nakalimutan at walang halaga, habang naglalakad ako patungo sa kung anuman ang susunod na nakataas ang noo. Lumipas ang 3 araw mula nang kontrolin ko ang aking pananalapi. 3 tahimik na araw ng kape sa umaga, simpleng pagkain at kapayapaan na dulot ng pag-alam na ginawa mo ang tama. Naghahalo ako ng nilutong itlog sa kawali ng basagin ng telepono ang katahimikan. "Tay, anong demonyo ang ginawa mo sa card ko?" Ang boses ni Kara ay sumabog sa receiver bago pa ako makasagot. "Na-decline ito sa Nordstrom o sabihin nating Rustans o mamahaling mall. Alam mo ba kung gaano kahiya-hiya yon?" Maingat kong ibinaba ang sandok, nakakagulat na panatag ang kamay ko. "Tinanggal ko ang access mo matapos mong magnakaw ng 750,000 sa account ko." "Wala akong ninakaw." Tuminis ang boses niya, yung pamilyar na tono na ginagamit niya noong tinidayar pa siya kapag nahuhuli sa pagsisinungaling. "Ang perang yon ay para sa pamilya, para sa taong talagang may ambag sa pamilyang ito. Hindi ka humingi ng permiso, Kara. Kinuha mo lang." Sa telepono, naririnig ko ang kaluskos ng mga paper bag, ang ugong ng trapiko sa mall. Tumatawag siya mula sa parking lot ng kung anumang mamahaling tindahan na nagpahiya sa kanya. "Nakaktayo ako doon, bit-bit ang 45,000 na handbag, Tay. 45,000. 3 beses sinwipe ng sales associate ang card ko bago sabihin sa harap ng lahat na declined ito.
Nakatingin ang ibang customer para akong isang common person na walang pambili. Ang paraan ng pagsabi niya ng common person ay nagpasikip ng dibdib ko na parang ang kawalan ng kakayahang bumili ng 45,000 na bag ay isang moral na kakulangan. Pasensya na kung napahiya ka, mahinahon kong sabi. Pero hindi yan magbabago sa ginawa mo. Ang ginawa ko, tumawa siya, pero walang saya dito. Ang ginawa ko ay tratuhin si Rico ng may respetong nararapat sa kanya, bagay na hindi mo natutunang gawin. Dinala ko ang telepono sa mesa sa kusina, umupo sa parehong upuan kung saan ko natuklasan ang pagnanakaw niya ilang araw na ang nakalipas. Kara, pinalaki kita. Nagtrabaho ako ng 60 oras linggo-linggo para mapag-aral ka. Akala ko may halaga yon. At tinulungan tayo ni Rico na makaahon sa lahat ng yon, singhal niya. Ipinakita niya kung ano ang totoong tagumpay, ang maging mapagbigay, hindi yung nakaupo sa tambak ng pera na parang kuripot. Ang akusasyon ay tumama ng masakit. 40 taon ng maingat na pag-iipon, pagpili ng murang pagkain at pagmamaneho ng lumang kotse para matustusan ang pamilya ko. At ganito pala ang tingin niya. Pagsisisihan mo ang desisyong ito, Tay. Ang boses niya ay bumaba sa tunong hindi ko pa naririnig noon. Malamig at kalkulado. Akala mo mapapahiya mo ako sa publiko at tatalikuran lang? Akala mo walang konsekwensya? Kara, hindi kita sinusubukang saktan. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Hindi, makasarili ka at mababaw at malupit. Bawat salita ay binitawan ng may diin. Pero hindi ako papayag na makalusot ka. May mga kaibigan ako, Tay. Mga taong may sinasabi sa komunidad. Mga taong nakakaintindi kung ano talaga ang family loyalty. Naputol ang linya ng may matalim na click. Ibinaba ko ang telepono at bumalik sa niluluto kong itlog, pero malamig na ito. Kahit initin, lasang abo na ito. Nung gabing yon, sinubukan kong libangin ang sarili sa panonood ng TV, naglilipat-lipat ng channel. Isang documentary tungkol sa mga lobo, cooking show ng mga dessert, balita tungkol sa ekonomiya na parang walang kinalaman sa maliit kong mundo. Ang tablet ko ay nasa coffee table, hindi pa nabubuksan mula kahapon. Iniiwasan ko ang social media, iniiwasan ang tuksong tingnan ng buhay ni Kara, pero nanaig ang kuryosidad. Binuksan ko ang Facebook at nag-scroll, pagkatapos ay nakita ko ito. Ang post ni Kara ay nasa tuktok ng feed ko, kasama ang litrato niya na mukhang wasak, mapula ang mga mata na may luha. Nadudurog ang puso kong isulat ito, pero kailangan ko ng suporta ngayon. Nagdesisyon ng ama ko na putulin ang access ko sa pera na laging nakalaan para sa pamilya. Matapos ang ilang taon na nandyan ako para sa kanya, tinulungan siya nung namatay si Mommy, inaayos ang mga gamit niya nung hindi niya kaya, bigla niyang naisip na hindi ako karapat-dapat sa tiwala niya. Lahat ng ito dahil ibinili ko si Daddy Rico, na mas naging ama pa sa pamilya namin kaysa kanino man, ng regalo gamit ang perang nakatengga lang sa account. Hindi ko akalain na ang sarili kong ama ay magiging ganito kamakasarili at malupit. Kinuwestiyon ko na ang lahat ng pagkakakilala ko sa lalaking nagpalaki sa akin. Ang post ay may 47 likes at 23 comments. Binasa ko ang mga ito, bumaliktad ang sikmura ko sa bawat simpatsya. OMG, Kara, sorry talaga. Ang mga matatanda minsan nagiging paranoid sa pera. Dapat magpasalamat ang tatay mo na may anak siyang mapag-alaga. Nakakagrabe naman. Napakabuting tao ni Rico. Deserve niya ang regalong yon. Ang OA ng tatay mo, ang pera ng pamilya dapat para sa buong pamilya. Kaya mo yan, Mare. Isinara ko ang tablet at umupo sa madilim na sala, pinakikinggan ang katahimikan ng bahay. Sa kung saan sa aking kusina, nakalimutan sa basurahan ang nilamukos na lotto ticket na nagsimula ng lahat ng ito. Ang puwente na biro na nagsiwalat ng katotohanan tungkol sa halaga ko sa aking anak. Ang sumunod na gabi ay natagpuan ako sa parehong upuan. Hawak ang remote control habang naglilipat ng channel ng walang layunin. Ang epekto ng social media ay kumakain sa isip ko buong araw. Mga kapitbahay na biglang umiiwas ng tingin, ang kahera sa grocery na tumingin sa akin ng may hinala. Kumakalat ang kwento ni Kara. At natatalo ako sa laban para sa reputasyon ko nang hindi man lang lumalaban. Click, cooking show na may pastry. Click, sitcom mula 90s.
Click, lokal na balita. Click, ang palabas sa loto. Magandang gabi Pilipinas, welcome sa ating Grand Lotto Draw kung saan mayroon tayong jackpot na 600 milyon. Muntik ko nang ilipat ang channel pero may kung ano sa masayahing boses ng announcer ang nagpahinto sa akin. Siguro yung absurdidad ng sitwasyon. Heto ako, tinatawag na sakim na kuripot dahil pinoprotektahan ang ipon ko. Habang may isang tao na mananalo ng perang higit pa sa kayang gastusin ng 10 henerasyon. Ang mga panalong numero ngayong gabi ay... Ang boses ng announcer ay naging seremonyal. 7, 14, 23, 35, 42 at ang huling numero ay 18. Nanigas ang kamay ko sa remote. Ang mga numerong iyon, pamilyar, nakakabahalang pamilyar. Kumuha ako ng ballpen at isinulat ang mga numero sa likod ng sobre habang inuulit ito ng announcer. 7, 14, 23, 35, 42, 18. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko bago pa makahabol ang isip ko. Alam ko ang mga numerong iyon. Nakita ko na sila kamakailan. Tinitigan ko ng matagal para kabisaduhin sa sandali ng galit at ironiya. Ang lotto ticket, ang nilamukos na papel na itinapon ko sa 13 araw na ang nakalipas. Sumugod ako sa kusina, nanginginig ang tuhod. Ang basurahan ay nakaupo sa tabi ng counter, puno ng kalat ng nag-iisang namumuhay, kape, lata, tira-tira. Inilubog ko ang mga kamay ko sa dumi, naghahalukay sa mga balat ng saging at basang tissue, hinahanap ang maliit na piraso ng papel na maaaring magbago ng lahat. Nahanap ng mga daliri ko ito sa ilalim, nakadikit sa gilid ng lalagyan ng yogurt. Ang lotto ticket may mansa ng kape at gusot-gusot, pero nababasa pa. Dinala ko ito sa lababo at maingat na binanlawan ng dumi, nanginginig ang mga kamay habang inuunat ito. 7 to 14, 23, 35, 42, 18. Perfect. Lahat ng numero tumugma. Napaupo ako ng pabagsak sa upuan, nakatitig sa sirang ticket nang hindi makapaniwala. Ang PU20 na biro na inihagis ni Kara sa akin. Ang regalong binili niya gamit ang ninakaw na pera at inangkin ang kalahati. Ang basurang itinapon ko sa galit. Ito ay nagkakahalaga ng 600 milyon. Tinawagan ko ang Lotto Hotline, PCSO, gamit ang nanginginig na mga daliri para i-verify. Kinumpirma ng boses sa kabilang linya ang alam ko na. Ang panalong numero para sa Grand Lotto ngayong gabi ay 7, 14, 23, 35, 42 at 18. Ang jackpot prize ay 600,000 tunan angin. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa paligid ng aking simpleng kusina gamit ang bagong mga mata, ang lumang appliances, ang pudpod na sahig, ang simpleng mesa kung saan ako kumakain mag-isa. Lahat ng ito ay biglang naging surreal, parang set sa pelikula na malapit ng palitan ng ibang bagay. Ang lotto ticket ay nasa mesa, basa pa mula sa pagkakasalba sa basura, may bakas pa ng pagkalukot mula sa galit kong pagtapon. Umalingaw-ngaw ang boses ni Kara sa alaala ko. Pag nanalo to, tandaan mo, hati tayo ha. Halos hindi ako nakatulog nung gabing iyon. Palit-palit sa pagtingin sa ticket at pagtitig sa kisame. Pagdating ng umaga, kinumbinsi ko ang sarili ko na baka nagkakamali lang ako, guni-guni dala ng stress. Pero ang mga numero ay pareho pa rin at ang ticket, sa kabila ng paglalakbay nito sa basura, ay totoo. Ang opisina ng PCSO sa Mandaluyong o kung saan man ang main office ay mas impresibo kaysa sa inaasahan ko. Salamin at bakal, may mga guwardya at kapaligiran ng seryosong negosyo. Mahigpit ang hawak ko sa ticket na nasa plastic sleeve, pinapawisan ang palad ko kahit malamig ang aircon. Ginoong Esteban? Ang opisyal ng loto, isang babaeng nagngangalang Miss Janet Tan, ay ngumiti ng propesyonal habang sinusuri ang aking gusot na ticket. Kakaibang kwento ito. Nahanap sa basurahan? Tinapon ko sa galit, pag-amin ko. Binili ng anak ko bilang regalo ng Father's Day, pero komplikado ang sitwasyon. Tumango si Miss Janet nang walang halong panghuhusga, inilalagay ang ticket sa scanner. Marami na kaming nakitang ganyang sitwasyon. Ang mahalaga ay ang verification at masaya kong ibalita sa inyo Ginoong Esteban na ito ay talagang winning ticket. Ang mga salita ay parang umalingaw-ngaw sa opisina. Hinawakan ko ang hawakan ng upuan, natatakot na baka lumutang ako. Gayunpaman,
Patuloy ni Miss Janet, ang proseso ng verification namin ay tumatagal ng 48 oras para sa ganito kalaking premyo. Kailangan naming kumpirmahin ang authenticity ng ticket, ihanda ang legal documentation, at ayusin ang payout process. Tumango ako ng tulala, pumipirma ng mga papel, nagbibigay ng ID, halos hindi napaproseso ang mga impormasyon tungkol sa buwis, payment options, at publicity. Sa oras na umalis ako sa opisina ng loto, ang utak ko ay puno ng numero at terminolohiyang legal. Pero isang katotohanan ang nanatiling malinaw, mayroon akong 600 milyon. Ang biyahe pa uwi ay parang panaginip. Lahat ay mukhang pareho. Ang kanto, ang hardin ni Aling Pasing, ang eskwelahan kung saan natutong magbasa si Kara. Pero pakiramdam ko ay dayuhan ako na nagmamasid sa buhay ng iba. Wala pang isang oras akong nakakauwi nang humarurot ang kotse ni Kara sa driveway ko. Pumasok siya sa pinto nang hindi kumakatok. Ang mukha ay namumula sa excitement at determinasyon. Tay, nabalitaan ko ang loto. May kakilala ang babae sa opisina na nagtatrabaho sa PCSO. Nakita niya ang pangalan mo sa listahan ng nanalo. Nanatili akong nakaupo sa mesa sa kusina. Ang mga opisyal na papel ng loto ay nakalatag sa harap ko parang ebidensya. Hello, Kara? Wag mo kong i-hello! Halos manginig siya sa enerhiya. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Milyonaryo na tayo. Tandaan mo yung sinabi ko, hati tayo. Regalo yon, Kara. Ang boses ko ay mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Hindi mo pwedeng bawiin ang regalo. Nagbago ang ekspresyon niya, ang excitement ay napalitan ng tigas. May kasunduan tayo. Lahat ng tao sa hapunan narinig ako. Mga testigo tay, legal witnesses. Tinapon mo ang ticket na yan sa akin na parang basura, mahina kong sabi. Binili mo yan gamit ang perang ninakaw mo sa account ko. Hindi naman tungkol sa paghahati yon. Ninakaw? Tuminis ang boses niya. Ginamit ko ang pera ng pamilya para sa layunin ng pamilya at ngayon sinusubukan mong dayain ako sa karapatan ko? Tiningnan ko ang anak ko. Talagang tiningnan siya at nakita ko ang isang estranghero. Ang batang babae na umaakyat sa kandungan ko para magpakwento ay napalitan na ng taong hindi ko kilala. Taong ang unang naisip sa swerte ko ay kung magkano ang mapupunta sa kanya. Ang tiket ay regalo, ulit ko. Anuman ang intensyon mo, anuman ang sinabi mo, naging akin yon nung ibinigay mo sa akin. Idedemanda kita. Hinampas niya ang kamay sa mesa, dahilan para tumalon ang mga papel. Papatunayan ko na akin ang tiket na yan. Dadalhin kita sa korte at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung anong klaseng tao ka talaga. At anong klaseng tao ako, Kara. Tumigil siya, humihingal sa galit. Sa isang sandali, may nakita akong dumaan sa mukha niya. Pagkakilala siguro o hiya, pero mabilis itong nawala, napalitan ng malamig na determinasyon. Yung klaseng nagnanakaw sa sarili niyang anak. Lumabas siya ng padabog, ang huling salita niya ay naiwan sa hangin. Pinakinggan ko ang makina ng kotse niya at ang paglayo nito. Pagkatapos ay tumingin ako sa mga dokumento na nagkukumpirma ng panalo ko. 600 milyon, mas maraming pera kaysa sa kayang gastusin sa denon buhay. At ang naramdaman ko lang ay pagod. Nagising ako sa tunog ng telepono na walang tigil sa pag-vibrate. 15 missed calls, 12 text messages, at sunod-sunod na notification sa social media. Ang unang Facebook post ay lumabas ng 6:47 a.m. Urgent, ninakaw ng ama ko ang loto ticket ko at inaangkin ang buong jackpot para sa sarili niya. Ito rin ang taong pumutol ng access ko sa pera ng pamilya at ipinahiya ako sa publiko. Ang ticket ay regalo ko sa kanya na may malinaw na usapan na ang panalo ay paghahatian. Ito ay pang-aabuso. Kapag ang matatanda ay nagiging obsessed sa pera, dadayain nila pati sariling anak. Please share. Kasama sa post ang litrato ko noong nakaraang Pasko. Sa ibaba, ang mga komento ay nag-aapoy na. Pero hindi tumigil si Kara doon. Ang Instagram niya ay may video na umiiyak siya sa kotse. Hindi ako naglalabas ng problema ng pamilya pero desperada na ako. Ninakaw ng sarili kong ama ang ticket ko. Literal na ninakaw. At ngayon inaangkin niya ang 600 milyon. Binili ko yon bilang Father's Day gift. Sabi ko, pabiro, hati tayo ha.
Kasi yun naman ang ginagawa ng pamilya, di ba? Nagdadamayan. Pero narinig yata ng tatay ko yun bilang legal challenge imbes na pagmamahal ng anak. Si Rico naman ay nagpost sa LinkedIn at Facebook gamit ang bigat ng kanyang propesyon. Ang masaksihan ng financial elder abuse ay masakit, pero ang reverse elder abuse ay parehong nakakasira. Kapag ang mga matatanda ay nagiging ganid sa pera hanggang sa punto ng pagtataksil sa tiwala ng mga anak, talo tayong lahat. Ang lotto ticket ay binili bilang regalo na may malinaw na kasunduan. Tumunog ulit ang telepono, si Marge. Esteban, anong nangyayari? Tumawag ang kapitbahay ko, tinatanong kung ninakaw mo ba talaga ang ticket ni Kara. Nagwawala ang social media. Pinaliwanag ko ang sitwasyon. Oo, si Kara ang bumili. Oo, nagbiro siya tungkol sa hatian. Oo, nanalo ako. Hindi ako naniniwalang may utang ako sa kanya. Pero Esteban, malumanay na sabi ni Marge, pinili niya yon para sa'yo. Gamit ang perang ninakaw niya sa account ko, paalala ko. Pagsapit ng tanghali, viral na ang kwento. Ang mga local Facebook groups ay puno ng debate tungkol sa utang na loob at kasakiman. Nagkamali ako ng basahin ang comments. Kadiri naman to. Paano nagagawa ng amayan sa anak? Kailangan na ng abogado dyan. Pag nanakaw yan, kilala ko ang pamilyang to. Mabait yung anak, yung tatay laging weird sa pera. Team Kara. Isinara ko ang laptop at tumingin sa bintana. 3 kapitbahay ang nag-uusap sa tapat ng mailbox ko. Nang makita nila ako, naghiwa-hiwalay sila parang mga batang may kasalanan. Nag-text ang unknown number. Gusto ka interviewin ng Channel 7 tungkol sa lottery controversy. Isa pa, dyaryo naghahanap ng comment. Isa pa, legal representation available, free consultation. Pinatay ko ang telepono at umupo sa tahimik na kusina. Ang ironiya ay hindi nawala sa akin. May 600 milyon ako at hindi ko pa naramdaman na ganito ako nag-iisa sa buong buhay ko. Kinabukasan, tumunog ang landline phone. Ginoong Esteban, ito si Don Guillermo, ang ama ni Rico. Ang boses ay formal, may autoridad. Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap. Hinawakan ko ng mahigpit ang receiver. Hindi ko alam kung may dapat pa tayong pag-usapan, Don Guillermo. Marami, sa totoo lang. Pwede ba tayong magkita ngayong umaga sa tapsilogan ni Murphy sa loob ng 1 oras? Ang tapsilogan ni Murphy ay simpleng kainan na hindi pupuntahan ni Rico kahit kailan. Tungkol saan ito? Sa lotto ticket, simpleng sabi ni Don Guillermo. At sa nasaksihan ko nung Father's Day, kumabog ang dibdib ko. Nandun kayo. Nandun nga ako. 1 oras, Ginoong Esteban. Muntik na akong hindi pumunta, pero nanaig ang kuryosidad. Nakita ko agad si Don Guillermo, ang kanyang asul na suit ay lutang na lutang sa simpleng kainan. Tumayo siya at nakipagkamay. Salamat sa pagpunta. Umupo kami sa booth. Nasaksihan ko ang buong pagbibigayan ng regalo, simula ni Don Guillermo. Bawat salita, bawat kilos. Inabot ng anak mo ang ticket na yon at malinaw na tinawag itong Father's Day gift mo. Tinitigan ko siya. Sinasabi niyang may kasunduan kami sa hatian. Tumigas ang ekspresyon ni Don Guillermo. Hindi yan totoo. Napanood ko siyang ihagis ang ticket na yun sa mesa na may kasamang tawa ng pagbaliwala. Walang negosasyon, walang kasunduan, walang kontrata. Regalo yon, simple lang. Inilabas niya ang phone niya. Ang ginagawa ng anak ko at manugang ko ay walang hiya. Sinisira nila ang reputasyon mo gamit ang kasinungalingan. Tatay ka ni Rico, maingat kong sabi. Bakit mo kakalabanin ang sarili mong anak? Mapait ang tawa ni Don Guillermo. Dahil pinalaki ko siya na may integridad at nakalimutan niya lahat ng itinuro ko. Ang sitwasyon sa loto ay nagbunyag ng ugali ni Rico na labis kong ikinadidismaya. Ipinakita niya ang screen ng phone niya kung saan may tinatype siyang mahabang Facebook post. Itatama ko ang kwento. Ang pangalan ko ay may bigat sa komunidad na ito, Ginoong Esteban. Alam ng mga tao na hindi ako nagsisinungaling at ito ay usapin ng legal na pagmamay-ari at etika. Binasa ko ang post bilang saksi sa Father's Day gathering sa bahay ni Esteban Woods. Personal kong nakita si Kara na ibinigay ang ticket bilang regalo. Walang kasunduan sa hatian. Si Ginoong Esteban ang may-ari.
Hindi ako mananahimik habang sinisira ang reputasyon ng mabuting tao. Hindi mo kailangang gawin to, sabi ko. Kailangan ko. Pinindot ni Don Guillermo ang post button. Nakalimutan ng anak ko kung ano ang maging marangal na lalaki. Siguro ang pampublikong kahihiyan ang magpapaalala sa kanya. Sa loob ng ilang minuto, bumuhos ang mga komento mula sa mga kasosyo sa negosyo ni Don Guillermo. Mga taong kilala ang reputasyon niya. Nagbago na ang lahat, bulong ko. Pinapanood ang pagbaliktad ng opinyon ng publiko. Ginoong Esteban, itinayo ko ang negosyo ko sa integridad. Hindi ko kayang panoorin na sirain ng anak ko ang legasyang iyon. Nagkamay kami sa labas ng kainan. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang Mercedes, nanatili ako sa tabi ng aking lumang sedan, nakakaramdam ng pag-asa. 2 linggo ang lumipas, tumawag si Miss Janet Tan ng PCSO. Ginoong Esteban, tapos na ang verification. Gusto ka naming imbitahan sa formal check presentation bukas. Seremonya? Binibigyan namin ang winners ng choice sa pagitan ng private o public. Dahil sa interes sa kaso mo, baka mas gusto mo ang transparency ng public ceremony. Naisip ko ang kampanya ni Kara, ang mga bulungan. Oo, gusto ko ng public ceremony. Nung gabing iyon, inihanda ko ang aking pinakamagandang damit, isang barong na binili ko pa para sa libing ng asawa ko. Ang opisina ng loto ay puno ng media. Ready to become a millionaire? Tanong ni Janet. Nung inanunsyo ako bilang winner ng 600 milyon, parang panaginip ang palakpakan. Inaasahan kong gamitin ang biyaya na ito ng responsable, sabi ko sa mikropono, para tumulong sa iba, tuparin ang mga pangarap at mamuhay ng may dignidad. Biglang dumating sila. Si Kara at Rico sumiksik sa harap ng media. Tigil! Sigaw ni Kara. Tiket ko yan! May kasunduan kami! Agad kumilos ang security pero nangingibabaw ang boses ni Kara. Dapat malaman ng lahat na akin ang tiket na yan. Ninanakawan niya ang sarili niyang anak. Ang mga kamera ay bumaling sa gulo. Ma'am, kailangan niyo pong lumayo, sabi ng gwardya. Tumingin ako kay Kara. Kara, wag dito? Binili ko yan, sabi ko hati tayo. Sigaw niya habang pilit siyang hinihila ni Rico. Inabot ng reporter ang mic sa akin. Ginoong Esteban, anong masasabi niyo? Ang ticket ay Father's Day gift mula sa anak ko, malinaw kong sabi. Si Don Guillermo na nandoon sa hapunan ay kinumpirma na ang mga pangyayari. Yun lang yon. Natapos ang seremonya. Habang nakatayo sila Kara at Rico sa tabi ng kanilang BMW sa parking lot, nagtatalo sa isa't isa. Nakita kong lumalakas ang boses ni Rico. Nagmamaneho ako palayo dala ang tseke at sa rearview mirror, nakita ko silang nag-aaway. Ang relasyon nila ay nagkakalamat sa bigat ng sarili nilang kasakiman. Sa unang pagkakataon, napangiti ako. Kinabukasan, nakaupo ako sa kusina nang makita ko ang kotse ni Kara. Iba na ang lakad niya. Mabagal, bagsak ang balikat. Kumatok siya ng mahina. Pagbukas ko, pula ang mga mata niya. Tay, pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok ko siya. Sorry sa nangyari kahapon, bulong niya. Natakot lang ako, hindi ako nag-iisip. Umiyak siya. Grabe ang pressure ni Rico sa pera. Malapit na naming mawala ang bahay namin, Tay. Lubog kami sa utang na 20 milyon. Kinuwento niya ang pagbagsak ng negosyo ni Rico, ang tuition ni Jake, ang country club. Nahihiya akong humingi ng tulong noon, sabi niya. Kailangan ko lang ng tulong isa pang beses, sapat lang para maisalba ang bahay. Magkano, Kara? 100 milyon lang, solve na lahat, mabilis niyang sabi. Maliit na bagay lang yon kumpara sa napanalunan mo, may 500 milyon ka pa. Ang kapal ng mukha, P100 milyon, hiningi ng parang pa-20 lang. Kara, malumanay kong sabi. Narinig ko na yan. Ha? Nagnakaw ka ng $750,000 sa account ko. Ipinahiya mo ako sa social media. Sinubukan mong agawin ang ticket ko. Ngayon gusto mong gantimpalaan ko yon ng 100 milyon? Iba ito. Mawawalan kami ng bahay. Kailangan mong matutunang lutasin ang sarili mong problema. Nagbago ang mukha ni Kara. Gagawin mo talagang to? Hahayaan mong mawalan ng bahay ang anak mo? Mahal kita, Kara, pero hindi ko nakukonsintihin ang mga desisyon mo. Tumayo siya.
Pwes wag kang umasa na makikita mo pa si Jake. Walang Pasko, walang tawag. Mamamatay kang mag-isa. Kung yan ang pinili mo, sabi ko, tatanggapin ko. Nagbago ka na, malamig niyang sabi. Naging malupit ka dahil sa pera. Hindi, Kara. Ang pera ang nagpalaya sa akin. Umalis siya ng padabog. 3 buwan ang lumipas, hawak ko ang phone ko sa aking walang laman na sala. Ini-scroll ko ang contact ni Kara at pinili ang block this number. Ang biyahe papuntang Batangas o probinsya ay payapa. Dito, ako ay simpleng Esteban lang. Binili ko ang isang lumang talyer. Sigurado ka bang gusto mo ng ganito kadaming trabaho? Tanong ng dating may-ari. Hinaplos ko ang fender ng isang 1967 Mustang. Nagsisimula pa lang ako. Naging Woods Classic Auto Restoration ang talyer. Nagtayo rin ako ng foundation para sa mga single fathers. Tahimik ang gabi. Ang talyer ang naging santuwaryo ko. Ang lotto ticket ay nakakuwadro sa opisina ko ngayon. Hindi bilang tropeyo, kundi bilang paalala na minsan, ang pinakamahalagang regalo ay dumarating na nakabalat kayo bilang basura at ang mga kinakailangang leksyon ay nakabalot sa sakit.